nakikiusap po ako dun sa mga taong nagsisigarilyo na parang sana po ano, isipin niyo na lang po sana yung mga taong nahihirapan sa ngayon. Ito ang panawagan ni Sara Alcaraz Libon, isang nursing at culinary arts school graduate mula Alberta. Lalo't sa ngayon, 19% na lamang ng kanyang baga ang gumagana. High school pa lang raw siya sa Pilipinas nang laging nadadapuan ng sakit. Lumipat-lipat na kami ng iba-ibang hospital kasi paulit-ulit lang po yung nangyayari sa akin. Magkaka-infection ako, ititreat ako ng antibiotics, ganyan, IV, in, nebulizer, inhalers, ganon. Tapos parang kada lipat ko po ng hospital, ganun at ganun din po yung mga test na ginagawa nila sa akin. 2010 daw nang ma-diagnose siyang merong bronchiectasis, isang chronic condition sa baga na nagre-resulta ng permanenteng paglapad ng daluyan ng hangin. Nagiging sanhi ito ng pag-iipon ng mucus at mas madalas na impeksyon na may kasamang ubo, hirap sa paghinga at panghihina. 2021 nang lumipat sa Canada bilang international student. Sa bansa niya na rin nalaman ang lubos na paghina ng kanyang baga. At my age, hindi po match yung lung function ko. Kasi at my age na 35 or nung dumating po ako dito, 31 years old. Yung edad daw po nung lungs ko that time is nasa 70 years old na. Lung Health Awareness Month ang Nobyembre sa Canada, kung saan pinapalaganap ang kahalagahan ng pag-alaga sa baga, pati na ang pag-iwas sa mga sakit nito. Ang Canadian Lung Association ginagamit din ang panahong ito upang ipalaganap na ang two leading causes ng lung disease gaya ng lung cancer, exposure sa radon, pati na ang paninigarilyo. Nangangarap po na magkaroon ng maayos na lungs na meron sila na wala kami. Sa ngayon, nag-aantay rin si Liboan ng lung transplant. Nakabinbin din ang kanyang aplikasyon sa permanent residency. Di rin siya makauwi ng Pilipinas hanggat wala pa siyang clearance sumakay ng eroplano. Sa ngayon, pinanghahawakan ni Liboon ang pangarap na balang araw gagaling siya. Imposible pong agad-agad makakuha ng lungs. Pero excited po ako na maging okay. Pat Fernandez, Omni News, Vancouver.